Sa mundo kung saan pera ang totoong hari, may mga taong isinilang na alipin at may iilang ipinanganak na hari. Pero kaibigan, tandaan mo ito, walang pinipili ang pera. Ang tanong lang, ikaw ba ang magiging amo nito? O ikaw ang magiging alipin habang buhay? Maraming tao ang gustong yumaman. Lahat gustong makahon sa hirap. Pero bakit kakaunti lang ang umaangat? Bakit ang ilan kahit anong sipag nila, laging stuck sa kahirapan habang ang iba parang may magic touch? Bawat galaw nila nagiging ginto. Hindi ito dahil sa swerte. Hindi rin ito dahil mas magaling silang magtrabaho. Ang totoo, kaibigan, may sikreto silang alam na hindi tinuturo sa school, sa trabaho o kahit sa pamilya mo. Ito ang tinatawag na millionaire mindset. Isang sistema ng pag-iisip na dinisenyo para kontrolin ang laro ng pera. At sa larong ito, kung hindi mo naiintindihan ang mga patakaran, ikaw ang magiging pawn, ikaw ang talo. Ngayon, ilalantad ko sa iyo ang madidilim na sikreto ng mga taong nasa tuktok ng mundo. Ito ang mga sikreto kung paano nila minamanipula ang lipunan, ang merkado at pati mga pangarap mo. Paalala, hindi ito para sa mahihina ang loob. Ang mga malalaman mo ay maaaring magpabago ng buhay mo o tuluyang sirain ka kung mali ang paggamit mo. Kaya huminga ka ng malalim, kaibigan, dahil mula sa sandaling ito, hindi ka na magiging katulad ng dati. Ito ang madilim na sining ng pera at kapag natutunan mo ito, wala nang makakapigil sa iyo. Ito ay tinatawag na The Dark Secrets of the Millionaire Mind. Una, ang totoong laban ay nasa isip, hindi sa trabaho. Kaibigan, ang karamihan ng tao ay naniniwala na para yumaman, kailangan lang magsipag. Mag-overtime, dagdag trabaho, dagdag kita. Pero bakit kahit anong overtime mo, parang wala ring nagbabago? Simple lang, dahil hindi pera ang problema mo, kundi mindset. Ang mga mayaman, hindi nila tinitignan ang pera bilang sweldo o kapalit ng oras. Nakikita nila ito bilang tool para makontrol ang iba. Habang ikaw nagtatrabaho para sa pera, sila ginagamit ang pera para kumita ng mas malaking pera. Halimbawa, isang empleyado nag-overtime gabi-gabi, kumikita ng 25,000 pesos kada buwan. Samantalang may isang negosyante, naglabas ng 500,000 pesos para sa maliit na food business. Sa loob ng 6 na buwan, ang business na ito nagbibigay na ng 100,000 pesos kada buwan kahit hindi siya nagbubuhat. Kita mo ang kaibahan? Yung isa sinasakripisyo ang oras at katawan. Yung isa gumagalaw gamit ang sistema at pera. Lesson, kung ang utak mo ay puro kailangan ko ng mas maraming oras, talo ka na agad. Pero kung iniisip mo paano ko gagamitin ang oras at pera ng iba para kumita ako, doon ka magsisimulang umangat. Pangalawa, ang salita ng iba ay lason. Alam mo ba, kaibigan, na ang pinakaunang hadlang sa pagyaman mo ay hindi ang gobyerno, hindi rin ang ekonomiya, kundi ang mga taong nasa paligid mo. Kapag sinabi mong may balak kang magnegosyo, ilan agad ang nagsasabing, sigurado ka ba diyan?